Alam niyo ba, mga Ginoo, may isang masakit na katotohanan na madalas hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki, lalo na kapag tumutunto na sa edad na 50 pataas. Akala niyo kasi, ang galing sa kama o lakas ng katawan ang nagpapakilig sa inyong mga misis. Pero ang totoo, 70% ng mga sandaling hindi nagiging matagumpay o kaya naman ay napipilitan lang si misis ay hindi dahil mahina na kayo. Ito ay dahil nakalimutan nyo ang isang pinakasimpleng prinsipyo ng respeto. Isang prinsipyo na tinatawag kong tahimik na paghahanda. Ngayong araw, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga teknik o mga gamot na pampalakas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto. Ang susi para buksan ang puso at katawan ng isang babae, bagay na madalas nating binabalewala. Ito ay ang personal na kalinisan o hygiene. Pero huwag sana kayong magkamali, hindi lang ito basta paliligo. Sa lengguwahe ng pag-ibig sa ating edad, ang kalinisan ay mensahe ng pagpapahalaga. Ito ay pakiramdam ng seguridad, at ito ang unang hakbang para gisingin ang kanyang damdamin. Ako po si Dr. Ana Reyes, isang espesyalista sa kalusugang sexual at pamilya na may higit 3 dekadang karanasan. Sa tagal ko nang nakikinig sa kwento ng libu-libong mag-asawa, ang madalas kong napapansin ay ang pagkakaiba ng pananaw. Ang mga lalaki, madalas nakatuon agad sa finish line, habang ang mga babae naman ay ninanamnam ang bawat sandali ng proseso. At ang prosesong iyon ay nagsisimula bago niyo pa man siya hawakan. Samahan niyo ako ngayong talakayin natin ito ng malalim. Buksan ang isipan at makinig, dahil ang sasabihin ko ay maaring magpabago sa kalidad ng inyong pagsasama at gawing mas sagrado at mainit ang inyong mga sandali. Una, baguhin natin ang ating pananaw. Bakit ko sinabing ang kalinisan ang unang yugto ng pagtatalik? Isipin niyo ito. Ang katawan ng babae ay parang isang kastilyo na may napakasensitibong seguridad. Hindi ito nabubuksan ng dahas, kundi ng pakiramdam na ligtas. Kapag lumapit ang isang lalaki na amoy sigarilyo, amoy alak, o may matutulis at maruruming kuko, agad na magpapadala ng babala ang utak ng babae. Panganib, madumi, walang respeto. Kapag umandar ang babalang ito, kusa na magsasara ang kanyang katawan, maninigas ang mga kalamnan, at ang natural na pampadulas na napakahalaga ay titigil sa paglabas. Sa puntong ito, kahit anong gawin nyo, sakit at hapdi lang ang mararamdaman nyo pareho. Sa kabalitaran, ang pagiging malinis ay nagpapadala ng mensaheng, pinapahalagahan kita, naghanda ako ng maayos para sa iyo. Isa itong tahimik na pagsasabi ng, mahal kita. Ano nga ba ang tamang paraan ng paglilinis para makuha ang loob ni misis? Hindi sapat ang basta pagbuhos ng tubig. Mayroon 3 pangunahing bahagi na madalas niyong makalimutan. Una, ang mga kamay, ang instrumento ng paghaplos. Maraming kalalakihan sa ating edad ang nagpapahaba ng kuko o hindi maayos ang pagkakagupit na nagiiwan ng matatalim na gilid o minsan ay may singit pang lupa galing sa paghahalaman. Tandaan nyo, ang balat ng babae, lalo na sa maselang bahagi, ay mas manipis at maselan kaysa sa mukha. Ang isang maliit na gasgas ng kuko ay pwedeng magdulot ng hapdi at impeksyon na magiging dahilan ng takot niya sa susunod. Bago isipin ang pakikipagniig, maglaan ng 5 minuto para magputol ng kuko. Gamitan ng pangkikil para pakinisin ang mga gilid. Maghugas ng kamay gamit ang mabangong sabon. Kapag ang malinis at malambot na kamay ay dumampi sa kanyang balat, mararamdaman niyang iniingatan siya sa halip na matakot na masugatan. Ito ang unang hakbang para siya ay maging kampante. Pangalawa, ang hininga at bibig, ang pintuan ng damdamin. Ang halik ay napakalakas na pampagana, pero ito rin ang pinakamadaling makasira ng mood. Sa ating edad, madalas tayo may problema sa ngipin o amoy ng hininga dahil sa panunaw. Kung balak niyong gamitin ang bibig sa paglalambing, ang paglilinis ng ngipin ay obligasyon, hindi pwedeng ipagpaliban. Hindi sapat ang pagsisipilyo. Magmumo gamit ang mouthwash o tubig na may asin, mga 30 minuto bago magsimula. Bakit 30 minuto? Dahil kung kakatapos lang magsipilyo, ang anghang ng toothpaste ay maaaring makairita sa maselang balat ni misis.
Panatilihing presko at natural ang hininga. At pakiusap, iwasan muna ang sigarilyo at alak bago sumampa sa kama. Ang amoy ng usok na kumakapit sa buhok at balat ay malaking pader na nagtutulak sa babae palayo. Pangatlo, ang maselang bahagi at amoy ng katawan. Medyo sensitibo ito, pero kailangan kong diretsuhin. Akala ng mga lalaki, babae lang ang dapat maging metikuloso sa paghugas, at sila ay pwede na ang pwede na. Maling-mali po. Ang maselang bahagi ng lalaki, kung hindi huhugasan ng maayos, ay naiipunan ng dumi at bakterya. Hindi lang ito nagdudulot ng di ka nais-nais na amoy, kundi pinagmumulan din ng impeksyon para sa inyong asawa. Ang mga babaeng nagme-menopause ay mas madaling kapitan ng impeksyon, kaya ang pagiging malinis nyo ay proteksyon din sa kalusugan ng inyong mahal. Maligo, gamit ang maligamgam na tubig at sabon na hiiyang sa inyo. At isang tip, ang amoy. Hindi kailangan ng mamahaling pabango. Ang amoy ng bagong ligo, ang amoy ng kalinisan, iyon ang pinakamabango para sa amin. Ginising nito ang alaala ng pagiging presko at ligtas. Kapag ang tatlong ito, kamay, bibig at katawan, ay handa na, kalahati na agad ng laban ang panalo nyo. Sa oras na makita ni Mrs. na lumabas kayo ng banyo, mabango at maayos, kusang lalambot ang puso niya dahil iisipin niyang, ginawa niya ito para sa akin. Pero ang kalinisan ng katawan ay unang hakbang pa lang. Kailangan din natin ng kalinisan sa kapaligiran at emosyon. Ito ang sining ng paghahanda ng lugar. Napapansin niyo ba ang ilaw sa kwarto? Ang maliwanag na ilaw ay nagpapakita ng bawat kulubot at imperpeksyon ng tumatandang katawan. Nakakadagdag ito sa hiya ng babae. Kahit anong edad, gusto pa rin naming maging maganda sa paningin nyo. Ang sobrang liwanag ay nakakailang. Patayin ang pangunahing ilaw. Gumamit ng lampshade na may madilim-dilim o warm na ilaw. O kahit kandila kung maaari. Ang malamlam na ilaw ay parang filter na nagpapaganda sa paligid, nagtatago ng mga bakas ng panahon at nagbibigay ng mainit na anyaya. Mahalaga rin ang temperatura. Mas giniginaw ang mga babae. Kung sobrang lamig, maninigas ang katawan niya. Kung sobrang init, malagkit at hindi komportable. Ang tamang temperatura na pwede kayong magyakapan sa ilalim ng manipis na kumot ay ang pinakamainam at alisin ang mga istorbo. Ang nagre-ring na cellphone, ang ingay ng TV o ang pintong hindi nakalak. Lahat yan ay kalaban ng romansa. Siguraduhin pribado ang inyong sandali. Hindi makakapag-relax ang isang ina kung nag-aalala siyang baka biglang kumatok ang mga apo o anak. Ngayong handa na ang pundasyon, malinis na katawan, malambot na kamay, mabangong hininga at ligtas na kwarto. Ngayon pa lang tayo magsisimula sa paghaplos. Pero mga Ginoo, dahan-dahan lang. Huwag agad dumiretso sa finish line. Ang pagkakamali ng marami ay ang pagmamadali. Ang katawan ng babae ay parang isang instrumentong pangmusika. Hindi pwedeng kalabitin agad ng malakas. Kailangan itong itono. Kailangan ng warm-up. Ang gintong aral na gusto kong tandaan nyo, unti-unti. Mula sa labas papasok, mula sa mahina palakas. Mula sa mabagal pabilis. Simulan sa mga lugar na gusto niyang mahawakan pero hindi niya sinasabi. Una, ang buhok at anit. Subukang suklain ng inyong mga daliri ang kanyang buhok, masahihin ng marahan ang anit. Nakakatanggal ito ng stress dahil maraming nerve sa ulo na nagpaparelax. Sumunod ang batok at leeg. Napakanipis ng balat dito. Huwag agad basain ng laway. Gamitin ang inyong mainit na hininga sa kanyang batok. Sabayan ng haplas ng daliri mula sa hairline pababa sa balikat. Ang pang-inginig niya ay senyales na gising na ang kanyang diwa. Tapos ay ang likod. Ang likod ang sumasalo ng pagod ng buong araw. Gamitin ang inyong palad. Haplusin ang kanyang gulugod pababa. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-aalaga at proteksyon. Kapag hinahaplos ang likod, nararamdaman ng babae na siya ay ligtas sa inyong mga bisig. Ang pananatili niya dito para makinig ay patunay ng inyong pagmamahal sa inyong kabiyak. Ngayon, Dad, nandito tayo ngayon sa likod. Mula sa likuran, dahan-dahang ilipat ang kamay sa harapan,
Pero wag muna sa dibdib o sa ibaba. Ituon muna ang pansin sa kanyang mga braso at kamay. Ang palad at dulo ng mga daliri ay punong-puno ng sensitibong nerves. Pag upin ang inyong mga kamay, masahihin ng marahan ang kanyang palad. Haplusin ang bawat daliri. Ang simpleng hawak kamay sa ganitong pagkakataon ay nagbibigay ng napakalakas na koneksyon. Sinasabi nito na, "Nandito ako, kasama mo sa bawat sandali." Sunod ay ang tiyan. Para sa maraming kababaihan sa ating edad, ang tiyan ang isa sa pinaka-insecure sila dahil sa mga stretch marks mula sa panganganak o dahil sa bilbil-dulot ng edad. Kaya madalas, nako-conscious sila kapag hinahawakan ito. Pero kung alam nyo ang tamang paraan, dito nyo mapaparamdam ang tunay na pagmamahal. Huwag nyo silang kakantiyawan. Ipatong ang mainit na palad sa tiyan ni Mrs., himasin ng paikot sa direksyon ng orasan. Halikan ang mga pilat kung maaari. Ang ginagawa nyo ay hindi lang pampagana. Tinatanggal ito ang hiya niya at ipinaparamdam na tanggap at mahal nyo siya ng buong buo. Kapag nawala ang hiya, bubukas ang kanyang puso. At ngayon, pag-usapan natin ang loob ng hita. Ito ang border o hangganan na napakasensitibo. Huwag magmadaling pumasok sa gitna. Gamitin ang dulo ng daliri at dahan-dahang haplusin mula tuhod pa itaas, tapos ibaba ulit. Biruin niyo siya ng kaunti sa parting ito. Ang pagbibitin, ang paghihintay, iyon ang pinakamalakas na pampasabik. Kapag lumalapit ang kamay niyo sa maselang bahagi tapos lalayo ulit, lalong titindi ang pananabik niya. Sa puntong ito, kung obserbahan niyo, bibilis na ang kanyang paghinga, mamumula ang balat, at baka kusa na siyang yumakap sa inyo. Iyan na ang green light, pero hindi pa rin ito ang oras para sa mabilis na atake. Pag-usapan natin ang dibdib. Madalas na ugali ng mga lalaki ang madiin na pagpisil, sa pag-aakalang mas masarap iyon. Mali po. Ang dibdib, lalo na ang utong, ay napakasensitibo sa sakit. Sa mga may edad na nababawasan ng unat ng balat, kaya ang madiin na hawak ay masakit. Gamitin ang palad para alalayan ang dibdib, gamitin ang hinlalaki para masahihin ang paligid nito, iwasan muna ang direktang paghawak sa gitna. Gamitin ang labi at dila, hindi ang ngipin. Ang basa, init at lambot ang susi. Tandaan, ang layunin ay gisingin ang sarap, hindi subukan ang tibay ng katawan. Habang ginagawa ito, huwag hayaang sobrang tahimik. Gumamit ng mga salitang may lambing. Sa edad natin, hindi na kailangan ng buladas na pangpelikula. Ang kailangan ay katotohanan. Purihin niyo siya. Ang lambot pa rin ng balat mo. Ang bango mo? Mahal kita. Ang mga bulong sa tenga ay mas malakas pa sa kahit anong gamot. Ang tenga ay sensitibo rin. Ang mainit na hininga habang bumubulong, samahan pa ng matatamis na salita, ay nagpapalabas ng hormone na oxytocin, ang hormone ng pagmamahal na magpaparamdam sa kanyang ligaya at kahandaan. Ngayon, kapag handa na ang lahat, saka pa lang tayo pupunta sa sentro. Pero dito, gusto kong ipaalala ang isang mahalagang pagbabago sa katawan ng babaeng nagme-menopause, ang panunuyo. Dahil sa pagbaba ng estrogen, numinipis at natutuyo ang masilang bahagi. Kahit gaano kagaling ang foreplay nyo, minsan ay talagang kulang ang natural na pampadulas. Hindi niya ito kasalanan, at hindi nyo rin kasalanan. Ito ay natural. At sa oras na ito, ang pinakamatalik nyong kaibigan ay ang lubricant o gel. Huwag mahiyang gumamit nito. Sa katunayan, ang paghahanda ng lubricant ay senyales na kayo ay maalam at mapagmalasakit na lalaki. Pumili ng water-based para ligtas at madaling hugasan. Huwag ibuhos ang malamig na gel direkta sa kanya. Ilagay muna sa inyong palad, kuskusin para uminit bago ipahid ng dahan-dahan. Ang simpleng pagpapainit ng gel ay nagpapakita ng matinding respeto. Ginagawa nitong kilos ng pagmamahal ang isang limitasyong pisikal. Sa pagtatalik, tandaan ang dahan-dahan at mababaw lang. Huwag magmadali na parang binata. Pumasok ng unti-unti para makapag-adjust ang kanyang katawan. Pakinggan ang kanyang paghinga. Kung kumunot ang nonya o napigil ang hininga, huminto sandali, maghintay at magtanong. Masakit ba? Ayos ka lang ba? Ang komunikasyon ay napakahalaga.
At isa pang bagay na madalas nakakaligtaan ng mga lalaki. Pagkatapos ng lahat, huwag agad tatalikod para matulog o magmadaling maligo. Ang tinatawag na aftercare o pangangalaga pagkatapos ay kasing halaga ng umpisa. Sa mga sandaling ito, ang babae ay pakiramdam na mahina at nangangailangan ng yakap. Yakapin niyo siya. Haplusin ang buhok. Ayusin ang kumot para sa kanya. Halikan siya sa noo at sabihing, "Salamat." Ang maliliit na bagay na ito ang magpaparamdam sa kanya na siya ay minamahal na asawa, hindi lang kasangkapan sa aliw. Kung iiwan niyo siya agad, mawawala ng sasay ang lahat ng inyong pinaghirapan. Gusto ko ikwento sa inyo si Mang Cesar, isang pasyente ko na 65 anyos. Lumapit siya sa akin na malungkot. Inamin niyang 3 taon ng tulog ang pagsasama nila ng asawa niyang si Aling Tess. Sabi niya, laging may dahilan si Aling Tess para tumanggi, kesyo pagod o masakit ang katawan. Akala ni Mang Cesar, wala nang pagtingin sa kanya ang asawa. Nakausap ko si Aling Tess at doon ko nalaman ang totoo. Mahal pa rin niya ang asawa, pero natatakot siya. Takot siya sa amoy ng sigarilyo. Takot sa magaspang na kuko. At higit sa lahat, takot sa pagmamadali ni Mang Cesar na matapos lang agad. Pakiramdam niya ay obligasyon lang siya. Pinayuhan ko si Mang Cesar na mga bagay na sinabi ko sa inyo ngayon. Tungkol sa kalinisan, pag-aayos ng kuko, paggamit ng lubricant at ang pasensya sa paghahanda. Makalipas ang 2 buwan, bumalik si Mang Cesar na aliwalas ang mukha. Nagpasalamat siya ng husto. Kinuwento niya, noong unang gabi na sinubukan niya ang payo ko, lumabas siya ng banyo nga mabanggo, malinis, walang amoy sigarilyo, at sinimulang masahihin ang paa ni Aling Tess, napaiyak daw ang kanyang misis sa gulat at tuwa. Nang gabing yun, hindi sila umabot sa sukdulan, puro lambingan lang. Pero nakatulog si Aling Tess sa bisig niya nang mahimbing sa unang pagkakataon. At unti-unti, bumalik ang init na kanilang pagsasama na mas natural pa kaysa noong kabataan nila. Sabi niya, "Hindi pala nawala ang pagmamahal niya, doktora. Hindi ko lang pala alam paano siya mahalin ng tama." Ang kwento ni Mang Cesar ay patunay. Hindi pa huli ang lahat para matutong magmahal muli. At minsan, ang susi sa ligaya ay wala sa mga grandeng bagay, kundi sa maliliit na detalye, malinis na kuko, mabangong hininga, mainit na lubricant, at pusong marunong makinig. Mga Ginoo, ang pagtatalik sa ating edad ay hindi na lang basta tawag ng laman. Ito ay langguwahe ng pagiging matatuwang, ng pagsasanib ng kaluluwa. Ito ang gamot laban sa lungkot ng pagtanda. Kapag nilinis niyo ang inyong sarili at naging marespeto, sinasabi niyo sa kanya, "Kahit tumatanda na tayo, ang pagpapahalaga ko sa iyo ay hindi nagbabago." At maniwala kayo, walang babae ang makakatiis sa ganyang katapatan. Mayroon pa akong ilang sikreto tungkol sa sikolohiya ng kababaihan. Mga bagay na hinding-hindi nila aaminin, lalo na ang mga takot nila sa kwarto. Gusto niyo bang malaman para makumpleto ang inyong kaalaman? Salamat sa inyong tiyaga na samahan ako hanggang sa huling bahagi na ito. Ang pinakamalaking takot ng babaeng may edad ay hindi ang sakit, kundi ang takot na maging pangit o hindi perpekto. Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago sa katawan ng babae. Ang mga pilat, ang paglawlaw ng balat, at may isang sensitibong issue, ang hindi mapigilang pag-ihi minsan. Dahil humihina ang kalamnan, natatakot silang baka sa gitna ng inyong pagsasaya, bigla silang maihi ng kaunti kapag tumawa o napuwersa. Dahil sa takot na ito, lagi silang tensyonado. Takot silang makita nyo ang kulubot o maamoy ang hindi ka nais-nais. Ano ang dapat gawin ng lalaki? Ang sagot ay, seguridad. Iparamdam na okay lang ang lahat. Kung may mangyaring hindi inaasahan o may tumunog, huwag magugulat o mandidire. Ito ring itong normal. Isang simpleng, "Ayos lang yan, mahal," at isang mahigpit na yakap ang sasalba sa kanyang hiya. Gaya ng sabi ko, kontrolin ang ilaw para hindi siya mahiya, at purihin ang magaganda sa kanya. Ang ganda pa rin ng mga mata mo. Kapag naramdaman niyang tanggap niyo ang katawan niya, matututunan din niyang mahalin ang sarili niya. At ang babaeng may kumpiyansa ay mas kaakit-akit.
Pangalawang takot, ang pressure sa oras. Ang lalaki madalas mabilis, ang babae, lalo na kapag may edad, matagal mag-init. Maraming misis ang umaamin sa akin na nagkukunwari na lang silang nakaraos na para matapos na ang asawa. Kasi ayaw nilang mapagod kayo o mainip. Mga Ginoo, alisin niyo ang orasan sa kwarto. Huwag mag-target ng oras. I-enjoy ang paglalakbay. Kung hindi siya makarating sa rurok ngayong gabi, ayos lang yon. Huwag tanungin ng paulit-ulit kung tapos ka na ba? Nakaka-pressure yon. Sa halip, sabihin niyong, gusto ko lang nakayakap ka. Masaya na ako na magkatabi tayo. Kapag nawala ang pressure, mas nakakapag-relax siya. At kapag relax siya, dun kusa dumarating ang sarap. At huling sikreto, ang kapangyarihan ng haplos na walang kapalit. Huwag niyo lang siyang hahawakan kapag may gusto kayong mangyari. Malaking pagkakamali iyon. Kung gagawin niyo lang iyon kapag may kailangan kayo, mararamdaman niyang ginagamit lang siya. Magkakaroon siya ng depensa. Kapag lumapit kayo, iisipin na niyang may balak kayo, kaya iiwas siya at magdadahilan. Haplusin niyo siya araw-araw nang walang hinihinghing kapalit. Isang simpleng hawak kamay habang naglalakad sa parke. Isang masahe sa balikat habang siya ay nagluluto. Isang yakap mula sa likod habang nanonood kayo ng TV. Ang mga haplos na ito ay naiipon sa bangko ng emosyon ninyong dalawa. Ito ay nagpapatibay ng tiwala at pagiging malapit. Para pagdating ng panahon na gusto nyo ng mas mainit na sandali, handa ang kanyang katawan at puso na tanggapin kayo dahil alam niyang mahal niyo siya at hindi lang ang katawan niya. Mga Ginoo, tayo ay nasa yugto ng buhay na tinatawag na golden years. Maaring hindi na tayo kasing lakas noong tayo binata pa, pero mayroon tayong mas mahalagang yaman, ang pangunawa at karanasan. Ang pagtatalik sa edad na ito ay hindi na parang bagyo na marahas o basta para lang makabuo ng pamilya. Ito ay nagiging ilog na payapa, malalim at tuloy-tuloy ang agos. Ito ay paraan ng malalim na komunikasyon ng mag-asawa, isang gamot sa kaluluwa para labanan ang lungkot at sakit ng pagtanda. Tingnan niyo ang babaeng katabi niyo sa pagtulog. Siya ang nag-alay ng kanyang kabataan para sa pamilya, nagluwal ng inyong mga anak at nag-alaga sa inyong mga magulang. Maaring kulubot na ang kanyang balat, maaring nagbago na ang kanyang hubog, pero bawat guhit at bawat pilat ay marka ng kanyang sakripisyo para sa inyo. Karapat-dapat siyang ingatan, pahalagahan at ituring na parang isang kayamanan. At ang pagpapahalagang iyon, gaya ng sinabi ko kanina, ay nagsisimula sa mga simpleng bagay. Nagsisimula sa pagputol at pagkikil ng inyong kuko para hindi siya masugatan ng inyong mga kamay. Nagsisimula sa pagsisipilyo at pagligo para maging presko at mabango sa kanyang tabi. Nagsisimula sa pasensya na alalayan siya sa kanyang mga alalahanin at hiya. Nagsisimula sa pagiging sensitibo na gumamit ng lubricant para ibsan ang hapdi ng panahon. Hindi ito basta galing sa kama. Ito ay tungkol sa mabuting ugali, respeto at wagas na pagmamahal sa asawa. May magandang kasabihan. Ang pag-ibig ng kabataan ay parang apoy sa dayami. Mabilis magliyab, pero mabilis ding mamatay. Ang pag-ibig ng matatanda ay parang baga ng uling. Tahimik lang, pero malalim at matagal ang init. Para manatiling nagbabaga ang uling na iyon, kayo, mga Gino, ang may hawak ng pamaypay. Huwag hayaang mamatay ang init na nagbibigay buhay sa inyong mga huling taon dahil lang sa katamaran, kawalan ng pansin, o maling paniniwala. Hayaan ninyong ang bawat pagniig ay maging sandali ng paghilom at pag-aaruga sa isa't isa. Sana pagkatapos ng videong ito, mamayang gabi o bukas, tignan nyo ang inyong asawa nang may ibang pagtingin. May halong pasasalamat at respeto. Subukan niyong gawin ang mga payo ko. Simulan sa masusing paglilinis ng katawan bilang isang sagradong paghahanda bago pumasok sa kwarto. Tignan niyo ang magiging reaksyon niya. Sigurado ako, makakatanggap kayo ng tamis at lambing na higit pa sa inaasahan nyo. Ang masayang pamilya ay hindi basta dumarating. Ito ay pinaghihirapan at inaalagaan ng parehong mag-asawa at kayo mga haligi ng tahanan, kayo dapat ang manguna sa pagbabago.
Maraming salamat sa pakikinig sa aking mga payo. Ako po muli si Dr. Ana Reyes. Umaasa ako na ang mga kaalamang ito ay magiging gabay nyo para muling mahanap ang malalim na koneksyon sa inyong kabiyak, para ang bawat araw ay maging puno ng ligaya. Kung nakatulong sa inyo ang videong ito at nasagot ang inyong mga agam-agam, pakipindot ang subscribe button, i-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan o kumpare na baka kailangan ding mahanap muli ang init ng pagmamahal. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong kwento o tanong. Lagi akong nandito para makinig at umalalay sa inyo sa pagpapanatili ng ligaya sa inyong golden years. Paalam at hanggang sa muli sa aming susunod na video. Mabuhay kayo, manatiling malakas at puno ng pagmamahal.